Hi Church! Welcome to His Life TV. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Sabi nga sa 1 John 3:16, this is how we know what love is, that Christ gave His life for you and for me. Hi! O nga pala, I'm Vanessa from the Young Adults or the Catalyst Drive. I hope that we could get to engage with you. Kindly share the link. Hindi natin alam kung sino ang ma-reach pa nito, di ba? And also, kung nandito na po kayo sa live, please type in where you're watching from, saan mang part ng mundo, and we would love to hear from you as well, especially if you're watching for the first time. You know what? You can stay connected with His Life City Church by following us through our social media platforms. Meron tayong Facebook, Instagram, sa YouTube at saka sa X. Diyan tayo nagpo-post ng ating mga announcements. As we begin, let me share a verse from Psalm 100 verse 4 to 5. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Wow. Let's pray. Dear God, thank you, Lord God, for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord, for the privilege po, Panginoon, na mapuri namin kayo, O Lord. Father, right now, as we prepare our hearts, Lord, make us ready, Lord, to receive your word. We reject any form of distraction, O Lord God, sa mga bahay namin, sa mga offices po namin as we listen and we participate in today's celebration. Thank you, Lord, once again. We praise you and we thank you. You are our God and you alone be glorified. In Jesus' name, amen. Okay, let's prepare our hearts to worship the Lord. Your vows are covenants unbroken. You've made it known through history. Your love will never be unfaithful. Never walked out on me. Never walked out on me. I have no reason to doubt you. Who you have been will always be. And though the future's still unfolding, with everything I've seen, how could I not believe? You are a promise keeper. Your word will never fail. My heart can trust you, Jesus. I won't be overwhelmed. My eyes are gonna see miracles and victories. You are a promise keeper, and your word will never fail. You will return all that's been stolen. There's nothing that you can't redeem. And though the story's still unfolding,
Sing it out. I see your goodness in the land of the living. I see your goodness right here, right now. You know the ending before the beginning. I know that you have worked all things out. I know you are a promise keeper. Your word will never fail. My heart can trust you, Jesus. I won't be overwhelmed. My eyes are gonna see miracles and victories. You are a promise keeper, and your word will never fail. I see your goodness in the land of the living. I see your goodness right here, right now. 'Cause you know the ending before the beginning. And I know that you have worked all things out. I see your goodness in the land of the living. Right here, right now. Give him praise, church. Blessed morning to everyone. Lahat po ng handa ng papurihan ng Panginoon. Palakpakan naman po natin siya. Give him the best praise that you could possibly get. Smile on their faces, sing this with me. This is the day you've made. I rejoice and be glad, rejoice and be glad in it.
praise you. We can forget about hardships, Lord, our season, negative thoughts and bad emotions, Lord, because today we are fixing our eyes on you, our Savior, our Redeemer, our Provider, our Healer, our Lord. Everything that we need, we find here in your presence. We lack nothing anymore because you are here in our lives right now. You are more than enough, Jesus. Wala pong papantay sa inyo, Panginoon. Wala pong hihigit sa inyo, O Diyos. Karapat-dapat po kayo ng pinakamainam na pagsamba mula sa amin. Di lang po kami aawit sa mga bibig namin. Aawit po kami ng buong puso. Dahil karapat-dapat po kayo, O Diyos. Mahal na mahal po namin kayo, Jesus. Mahal na mahal po namin kayo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula,
Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. He trembles at his voice, trembles at his voice. How great and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning at the end, beginning at the end. The Godhead, 3
And oh, we'll see how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. So lift your hands right here. Give him all you got. Oh, sing about your provider. Sing about your Savior. Oh, we praise your name. Worship you. We fix your eyes on you. Awesome God, awesome King. We lift your holy name. All the children of the Lord in this place, lift him up. Our God is an awesome God. He reigns. Come on. With wisdom, power, and love. There is no one like him. Our God is an awesome God. He reigns with wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. Our God is an awesome God. Our God, yeah, is an awesome God. You reign above it all. We can do this forever. Lift him up. Our God is an awesome God. He reigns. Wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. Wisdom and power. Our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns. Wisdom, power, and love. Our God is an awesome, awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Come on, sing it out. Our God is an awesome. So our God is an awesome from heaven above. One more time. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Sige, the best na palakpak kay Lord. Yung pinakamating palakpak mo. Sharabakanda, Sikoto, Yarabakata, Yaraba, Sikata, Yaraba, Sikata, Yaraba. Andaraba, Sikata, Yaraba, Sikoto, Raba, Sikata, Raba, Sikata, Raba. Lord, we thank you, Lord. You are a great God. Hallelujah. You are a great healer. You are a great provider. Hallelujah. Lord, you are a great shepherd. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Nice po namin kayong marinig, Panginoon, sa oras po ito. Alam po namin, O Diyos, pag yung tinig ang narinig po namin sa pamagitan ng mabuting balita,
meron pong genuine transformation. Meron pong genuine change. Meron pong genuine healing, Lord. Genuine breakthrough. Genuine revival, O God. At genuine hunger for you, O God. Mapalad daw po, O Diyos. Sinabi yung salita, blessed are those who pure heart. They will see God. Thank you, Holy Spirit. Ina-acknowledge po namin kayo. Ina-appreciate po namin kayo. Inaalaw po namin kayo, Holy Spirit. Kayo po ang isang audience po namin. One and only audience. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Yan na ba ang palakpak mo? Habang pinapalakpan mo ang Lord, may nangyayari sa puso mo. Nawawala yung bigat sa katawan mo. Nawawala yung distraction. Nawawala yung confusion. Nawawala yung worry. Nawawala yung anxiety. Nawawala yung depression. Nawawala yung unbelief. Hallelujah. Lord, release faith. Hallelujah. Release faith. Hallelujah. Release healing, Lord. Lord, release miracle. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. We declare the blood of Jesus, oh God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen, amen. Pwedeng sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka mainggit sa ganda ko at sa gwapo ko. Sige. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayo makaupo. Amen. Praise God, no? Na yung message po ito, palagi po natin narinig, alam na natin, pero kahit na alam po natin, kahit palagi narinig, kung hindi na pong ina-apply, wala rin kwenta. Tama po ba? Sino pong gustong sa buhay mo mabuksan ng langit? Itaas ang kamay, itaas ang kamay. Wow, sige, palakpan natin ang Lord. Yung open heaven, yun po ang message ko po sa inyo. Secret open heaven. Hallelujah. Hello? Marami pong tao sa Bible ang nakaranas ng open heaven at sa narito si Jacob. Isa sa kambal na anak ni Isaac at Rebecca. Basahin po natin yung kanyang istorya. Genesis 28:12-19. Pag niyo po ito, andalan ko po, no, pag na-plus po, tapos yung, alam mo, pag binabasa mo, pag nagre-rema sa'yo, masaya ka. Hindi yung binasa mo lang parang logos lang, tapos parang place lang. Di ba? Kasi ang salita ng Lord, sabi po ng 2 Timothy, ang aking salita ay kinasiyan ng banal na espiritu. Ito'y magagamit sa pagturo ng katotohanan, likong gawin sa matuwid na pamumuhay. Yung salita po ng Lord, pag narilis po ganito, sinasabing Isaiah 55:11, no? Tapos narinig po natin dyan, alam na alam mo pag nagmi-minister sa'yo. Yung iba, word pa lang, nagmi-minister na. Yung iba, binobomba pa. Sabihin mo sa iyong katabi, overflowing water ang galing sa iyo. Sabihin mo. Amen. Nang gabing yon, siya'y nanaginip. Ang lahat ng nananaginip ay magsabing amen. Wala pong bayad yung panaginip. Amen? Libre yan. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik, manaog doon ng mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano ay nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Lagay po natin yung pangalan natin. Si Jacob, ako, pangalan ko Jerry, ikaw ang pangalan mo. Amen? Ang sabi niya, walang ano-ano'y
nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Si Yahweh nasa tabi mo. Hello, minsan hindi natin narinig, nandyan na pala. Naalala ko yung lumalakad ng dalawang magkaibigan, di ba? Sa Emmaus, naglalakad sila. Hindi alam si Lord ng kausap nila. Kaya pala umaapoy tayo habang nagsasalita. Sabi niya, ibig sabihin, yung kausap mo, yung katabi mo, may apoy yan. Galing sa Diyos. Hallelujah. Amen? Sabi niya, wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong inigaan ay ibibigay sa iyo at sa iyong salinlahi. Ang ibig po sabihin niyan, yung mga pinangako ng Lord sa atin at sa inyo at kay Jacob, para-pares lang yan. Yung mga salita ng Lord, gagawin niya hanggat sa ikaapat ng saling lahi mo. Hallelujah. Ibig sabihin, kung ano ka ngayon, matatransfer sa salin lahi mo. Kaya mapalad po ang mga salin lahi natin. Amen? Tapos sabi niya, darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamagitan mo at ng iyong lahi ay papagpalain ang lahat ng bansa. Hallelujah. Ibig sabihin, tayo po, ako, tayong lahat, gagamitin ng Lord para yung makakita sa atin, mapapagpala po sila sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Sige po, sige, dabis na palapak. Tapos, ano niyo po, no? Sabi niya, tandaan mo, Jerry. Amen. Lagay mo yung pangalan mo. Susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka mang magpunta at ibabalik kita sa lupang ito. Hallelujah. Amen. Hindi kita iiwan. Grabe po si Lord, no? Si Lord hindi nag-iiwan yan. Amen? Hindi ka tulad ng katabi mo, baka iwanan ka yan. Amen? Pero si Lord, hindi kanya iiwanan. Hallelujah. Hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Hallelujah. Ganun katindi pag sinabi ng Lord, gagawin niya. Basta't maniwala ka lang. Sa timing ni Lord, gagawin niya. Tapos sabi niya, nagising si Jerry. At ang sabi, hindi ko alam na parito pala si Yahweh. Pag ganyan po yung kasunod, kung meron po kayo matinding discernment, mag-iba yung buhay mo. Sabi niya, nakakapagilabot ang lugar na ito. Hello? Sabi niya, tiyak na ito ang taanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Hallelujah. Wow! The best na pala Panginoon. Kaya ang dami po nagsasabi, pag ganyan po ito, no? Ang dami nagsasabi, doon pa lang sila gate, sa gate pa lang, para iba yung pakiramdam ko. Parang umiyak na ako, ano bang nandito? Ano bang sikreto sa lugar na ito? Wala po, grace lang ng Lord. Wala. Grace lang, Lord. Sabi nga ni Pastor Anthony, grace, grace, grace. Wala tayong pagmamalaki. Pero ang maganda, nandito po ang presence ng Lord. Hallelujah. Maagang gumising si Jerry. Opo, hindi ko lang kung 2:30 o 3:30 ako nagising. Natulog ako alauna. Pero tingnan niyo po, no? Nang umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yon na dati tinawag ng Luz. Una sa lahat po, na ang ibig sabihin ng open heaven, what is open heaven? Ano yung open heaven? An open heaven is a state where there are no barriers between the earthly realm and the heavenly realm. The throne of God
and all the resources of heaven. Ang ibig sabihin, walang pong barriers. Walang barriers. Walang adlang sa resources ni Lord. Ibig sabihin, pag binigay niya, bibigyan ka niya lahat ng pangangailangan mo sa tamang panahon, sa tamang minuto, sa tamang araw, sa tamang buwan. The best na pala pa kay Lord, hallelujah. Ang lahat ng resources ng Lord, ibibigay niya sa iyo. Kahit po tayong mga magulang dito sa lupa, minsan kahit ayaw bigyan yung anak mo, pero bibigyan mo pa rin. Bakit? Anak mo siya eh. Tama po ba? Give your best. Ibigay mo yung the best mo sa mga anak mo. Ibigay mo yung the best sa pamilya mo. Kasi si Lord mismo, binigay niya yung pinaka-the best sa atin. Hallelujah! Minsan nga, binigyan ako ng word, Lord, sabi niya, Jerry, inalis kita sa malalim na putik. Dinala kita sa batong matatag, batong matibay, walang iba kundi ako. At sa batong yon, tatayo ka. Itatayo mo ang aking mga salita. Kahit kanino, ipapangaral mo ang salita mo. At salita ko, sabi ni Lord sa akin, hallelujah, gagamitin kita mightily, powerfully, effectively, no matter what. Sabi niya, don't be afraid, don't be discouraged. I will be with you wherever you go. Hallelujah. The best na pala pa kay Lord. Hikata yarabakanda yarabakanda. Handaraba sikata yarabakanda yarabakanda. Handaraba shandaraba shandaraba shandaraba. Kailangan po natin yung mapuspos ng Holy Spirit. Lalo na sa panahon po ngayon. Lalo na po itong message po ito. Pag sabihin, alam mo na. Lalo na pag magtagalan ka ng Kristiyano, parang ritual na lang. Pastor, alam ko na yan. Tagal ko lang Kristiyano, 20 years. 20 years, hindi mo na ginagawa. Sa mga bago po, tanggapin niyo po yung message na ito. Lahat po tayo makikinabang kasi bukas October na. October, November, December. 3 buwan. Ibig sabihin 3 buwan, may matindi pang gagawin ang Lord sa buhay po natin. The best na palapak. Sinong naniniwala na may matinding gagawin ang spiritual life natin? Praise God sa mga blessing. Pero sabihin ko sa inyo, ang pinakamatinding gagawin ng Lord sa atin, ang prayer po, itong October, November, December, hindi blessing, spiritual blessing. Kasi pag tama yung spiritual blessing mo, susunod yung pangangailangan mo. No effort. Amen? Hindi ka mapapagod. Bilang mga anak ng Diyos, maaari tayong mabuhay sa katotohanan. We live in the truth. Or we live by faith. We live in the Word of God. Bilang mga Kristiyano, that nothing separate us from our Father and His resources. Ganun katindi ang Lord sa atin. What is available to us through an open heaven? Number 1, the outpouring of the Holy Spirit. Ibubuhos ng Lord ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kung paano binuhos ni Lord sa panahon ng Acts, hallelujah. Sa Acts 2, hallelujah. O sa Acts 1, ibubuhos ng Lord ang kanyang banal na Espiritu. Kaya sa panahon po ng Acts, walang nagutom sa kanila kasi halos lahat sila nabuhos ng banal na Espiritu, hallelujah. Kaya araw-araw nadadagdagan yung mga believer, hallelujah. Araw-araw po. Katunayan, minsan yung may kaya, pinagbibili yung kalang mga lupa, tapos binibigay sa mga apostol, tapos yung mga apostol binibigay sa mga wala. Ganong katinding ginawa ng Acts. Pero kahit na matinding ginawa ng Acts, darating ang panahon, gagawin ni Lord din sa atin, hallelujah. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu, hallelujah. Yung alam mo, napuspos ka ng banal na Espiritu, alam mo, pag napuspos ang banal na Espiritu, maganda ka ako. Eka mapalibuntok. Hello?
Hindi ka na pressure. Kasi pressure ka. Amen. Hindi ka na-stress. Sabihin mo, huwag kang pa-stress. Sabihin mo, hanggang 2 ka lang. Kasi pag stress na yan. Hallelujah. Amen. Ang lahat ng gustong hindi pa-stress, magsabing ako yon. Yeah, pwede. Amen. Mamaya, pakita ko sa inyo para hindi tayo ma-stress. Amen. Sabihin mo, lalo kang gumaganda. Provision and blessing. Yun ang open heaven. Nandun yung provision and blessing. Kaya kayo pong may mga utang dito. Hallelujah. I pray na mawawala yung utang nyo para i-bless kayo ni Lord. Pag bless kayo ni Lord, bayaran nyo yung utang nyo. Hallelujah. Huwag nyo sabihin kapatid mo yan. Hallelujah. Amen. Minsan kasi, total kapatid ko, manutang na kamalutang, pata kayo mong bayaran. Kayo magating ka pa alas 4, dati alas 7 ka magating. Kasi itang alas 7, magating niya eh. Itang piputangan mo, amen? Hello? O sabihin mo, nakamanutang. Nung manutang ka, mamayad ka. Amen! Ay, ala lang gamat. O, tatla pala. Para hindi ka sasakit ang ulo. Pag nagutang siya, may ba sinabi ko po ito sa isang kapatid, Pastor, manutang niya po itang kapatid. Magkano ng utangan, no? Ano po? 25,000, ano? O, dyan mo na, magkano biya ko, ikaw ng balay ako. O, siya niya yata, 20. Ba, santing lang may nili ako yung isip ko, amen? Pero totoo, kayo ba tinimigatin? Amen? Wala. Anyang manutang niya, kasaya. Anyang mamahid na, yapang mo. Grabe, wala rin tao yan, amen? Palakpakan mo ang Lord, hallelujah! Praise God, hindi ko na sinasabing mga business people, siyempre nagutang yan eh. Pero ano nyo po, may kilala kong business people, yung mga bangko, sila malapit sa kanila para bautangin. Yun ang tama, amen? O sabihin mo, i-provide nila ang pangangailangan mo. Salvation, ourselves and others. Salvation, yung mga kaligtasan po. Yung kaligtasan nilagay ng Lord sa atin. Dapat ipamalita po natin para maligtas din po sila. Tayo po sila ng kaligtasan. Enjoy the salvation of God. Gamitin mo yung kaligtasan na binigyan ng Lord sa iyo. Ma-enjoy mo. Yung iba kasi hindi na nag-enjoy sa salvation eh. Okay, Pastor, hindi ko na ma-enjoy. No! Enjoy your salvation. Ipamalita mo sa mga iba. Hello? Ako po kahit saan. Basta saan ako pumunta, nung Saturday, after ng prayer walks. By the way, halos na napupuno po ng prayer walk Saturday. Palakpan po natin ang Lord. Amen. Pagtapos po namin nag-almusal, yung mga nagbibigay ng food, pwede ko yung pag-pray, opo ka ako. Tapos pinag-pray po siya. Tapos tinanggap na si Lord. Tapos tinawag ko yung isang babae, ikaw nang mag-pray dyan ka ako. Amen? O nung nag-pray siya, ang sarap pala. Sabi niya, amen? Ganun lang yan, amen? Di umalis ka na mayroong naligtas. Amen? Hallelujah. Amen. Word of revelation and God's throne. Word of revelation. Minsan, nabibigyan ka ng revelation ni Lord. Pakikita sa iyo yung tao kung ano yung needs niya. Kabon po, meron po akong nakita. Sabi ko sa kanya, mapapakasama foreigners. Foreigners? Ano? Ha? Para hindi ako, ang ibang lugar na lang, amen? Ibang bansa na lang, amen? Hello? Tama-tama po, siya pala, nung pong sinabi ko yung pastor, sabi niya, confirmation, mag-asawa ko ng ibang bansa. Hallelujah, amen? The best na pala pakila. O, diba? Tapos sabi niya, pastor, pwede pa tayong pa-picture. O, sige ka ko. Amen? Okay, ito hindi inyo alam ito. Yung mga youth lang nakakilala to. Dati ganun pong ginagawa ko, malit na puso. Pero ngayon, hey! Woohoo!
enjoy po natin yung araw na ito. Amen? Imagine mo, ang dami-daming bagyo. Tapos umuulan. Kaya nga ngayong araw ito, iba si Lord eh. Buri ko bang saya? Gusto bang sumaya yung mga naku? Hallelujah, hallelujah. The best na palapagin, the best na palapagin. Hikataya raba, kanda, yaraba, kanda. Handaraba, sandaraba, sandaraba. Wala. Kaya tama yung prophetic word natin, stronger. Ang lahat ng lumakas ay magsabing, ako yun! Woo! Palakpakan natin ang Lord, hallelujah! Alam naman po natin, nakakarinig yung ating pastor, amen? Kung hindi yung natin to, manghina tayo, mabutin lang. Stronger, amen? O sabi mo, mas malakas ako ngayon. Amen. Word of revelation, ito yung matindi. Angelic activity in response to God's command, bringing supernatural answer to our prayer. Hallelujah! Hindi ko makalimutan ito nung bago-bago po yung church, no? Andun po kami sa Bubong, no? Kami dala po ni Pastor Anthony. Nagpupuri kami doon, nagpapasalamat. Tapos nakita po namin si Angel Gabriel. Ang sarap pala. Tapos pagbaba namin, kalukuran mi lang na rin tao. Hello? Pagdating po namin sa jatin, ganun. Anong nangyari? Ano pag nakakita pa ng angel, magbabago ka talaga. Amen. Kaya dahil angel yung katabi mo, babaguhin ka niyan. Amen. Hallelujah. The best na palang pakilon. Hallelujah. Jacob life was changed. Pag ganyan ito, Jacob life was changed. Nang makaranas siya ng open heaven, nagbago pong matindi si Jacob. Genuine change. Genuine transformation. Genuine deliverance. Alam po natin yung kwento. Bakit siya nagbago? Nakaranas siya ng open heaven. Gusto ko lang pong linawin na ang open heaven ay nagmumula pa rin sa Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Walang ginawa si Jacob to deserve it. Ang favor ito ng Diyos para kay Jacob ay based po sa isang covenant and not on personal merit. Jacob was an heir to the promises. And like Jacob, kung si Jacob, ganito sinabi ng Lord sa kanya, kahit po tayo, we are heirs of a covenant not through anything we could achieve ourselves, but by grace, through the shed, the blood of Jesus Christ. Hallelujah! Ang open heaven ay malaking pagpapala na naranasan natin because of what Jesus has done for us on the cross. Kaya po bumukas po ang langit dahil sa ating Panginoong Jesucristo, namatay siya para sa atin. Ano naman po natin? Nung namatay si Lord, nabuhay siya, pati yung namatay na buhay. Simple lang po sasabihin po sa inyo. Dalawa lang po. Ito po yung gawin po ninyo sa mga personal po ninyo. Praise God sa corporate. Pero gawin po natin sa personal. Number 1. Pray in the secret place. Praise God po sa Monday, Wednesday, Friday ng prayer works. Gabi-gabi. Maraming nakakarinig. Iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga bansa. Praise God sa Monday, Wednesday, Saturday ng prayer works pag madaling araw. Dito po, ginagawa. Bakit po? Kasi po, pag mahina ka, makita mo yung kasama mo, nagpipray, lalakas ka. Pero ang pinakamatindi po, kung gusto natin manatili yung open heaven, ito pong secret place, kasi secret, walang nakakakita. Alang manakit kaya ko.
Hindi ka popular. Dito may nakita, pag nag-preach kami po, siya, kagaling ng pastor. Grabe yung message. Pinapalakpakan po ninyo kami. Praise God. Glory to God. Pero sa secret place, walang pumapalakpak sa'yo. Walang nakakita. Pero ang hindi mo alam, doon ka matinding babaguhin ng Lord. Pag nag-secret place po tayo, pinakamalit na kasalanan, lalantad ni Lord. Ayaw mo na. Ayaw mo na yung mundo. Ayaw mo na yung laman. Ayaw mo na yung kayabangan. Nung nag-preach po ako sa mga pastor, sabi ko, bilang mga pastor tayo ka ako. Simple lang gagawin natin. Pag nagbababtay kay Lord, nawawala yung yabang ka ako. Nagsalita po yung chairman, tapos yung host, tutong sinasabi ni Pastor Jerry. Alam po, may tendency kami magmayabang. Pero mas masarap po, yung hindi ka nagmamayabang. Ibibigay mo lahat kay Lord. Hallelujah. Pag nagpipray ka, nakita mo, secret place, walang nakakita. Sinasabi lang, kay Lord, Lord, patawarin mo ako. Ang ganda po ng secret place. Ang kaganda ng secret place. Sabi, ang ginagawa po, actually, ito pong Matthew 6 ito, binata pa po word ko na ito. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po. Hallelujah. Palakpan natin ang Lord, the best na palakpan. Hanggang ngayon, napakasarap. Ang tindi ng pakinabang sa buhay mo, sa personal mo. Diba, lately po, nag-minister ako sa mga couples, nag-minister ako sa 1-on-1, sa 201, nag-minister ako sa mga pastor dito. Naranasan niya si Lord, na-encounter na si Lord. Pero hindi ako po yun eh. Basta ang gawin ko lang, magbababad lang. No matter what. Kahit may pagsubok, magbabad ka sa panalangin. Kahit may problema, magbabad ka sa panalangin. Kahit walang pumapansin sa'yo, kahit walang na-appreciate sa'yo, basta ang malaga, hindi ka man papalakpakin ng mga tao. Ang mga angel mo, silang pumapalakpak sa'yo. Hallelujah. Ang mga angel mo, active sila. Hallelujah. Hindi sila natutulog. Ela po, matutudreng angel po tang mag-pray ka. Yan pong gusto nyo sa atin. Imagine po ninyo, no? Praise God sa Sunday celebration, ganito. Paano yung bukas? Paano yung Tuesday? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Ang gusto ni Lord, hindi ka talunan. Ang gusto ni Lord, mananagumpay ka. Kaya gusto niya, manalangin ka. Hallelujah! Palakpakan mong Lord. Ang sarap pong manalangin, walang nakakita. Daming nababago sa'yo. Daming nababago kasi walang nakakita eh. Pero hindi naman, in favor ni Lord, maranasan mo. Si Jesus, may one-on-one niya. Pinil si Pastor Abenisto. Mark 1:35. Pero bago Mark 1:35, ang sabi ng Mark 32, no, 32, dinadala yung mga sakit, may iba't ibang klase sakit, dinala sa bahay ni Jesus. Hindi ko alam kung alas 6 o alas 7 ng gabi, nagmi-minister siya. Pero pagdating ng madaling araw, gumigising siya. Hindi ko sinasabing madaling araw, no? Pero ako si madaling araw. Pinakamagandang quality time mo kay Lord, madaling araw. Kasi sa madaling araw, walang pollution. Walang distraction. Halos lahat natutulog. Natutulog sila, ikaw gising. Pero pagkatapos mong nakipag-usap sa Diyos, ang ganda ng buhay mo. Ako po kasi ang ginagawa ko po, no? Pag madaling araw, minsan alas 2, minsan alas 3, lumulod na po, sinasamba ko na si Lord. Pwede na ako magsahing. Habang nagsasahing, nakaluhod. Yan ang ginagawa ni Brother Lawrence. Kahit na nagsasahing siya, kahit na anong ginagawa niya, wow, yung presence ng Lord, kinakatagpo siya. Hallelujah.
Tapos yun na. Tapos, ano ka lang? I could sing of your love forever. Hindi po ako marunong umawit. Wala ako sa tono. Pero pag sinamba ko si Lord, dahil nanggagaling sa puso, may nangyayari. Hallelujah. The best na palakpay, Lord. Hallelujah. Yung pinakamatindi palak mo, ibigay mo kay Lord. Hallelujah. The greatest thing in all my life is loving you. Luguran tayo mo po yung Ginoo. Alway mundo. Hindi yung material. Hindi yung mundo. Hindi yung laman. Hindi yung last. Luguran may yung Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Ano po? Ang kagandahan pag nagpipray ka, nawawala yung laman. Ayaw mo na, gusto mo. Wala. Even materials, nawawalan ka ng gana. Pero may gana ka kay Jesus. Hallelujah. Yun ang maganda. May gana ka, Jesus. Hallelujah. Hello? Pag inuna mo si Lord, sabihin ko sa iyo, hindi ka magkukulang. May problema ka, bago yung problema, may solusyon na. Hallelujah! Ganun, pag inuna mo sila, pag nababad ka kay Lord, hallelujah, pag nagano'n bang intimacy kay Lord, quality time, hindi rush, hindi singit, hallelujah, pag-goose, quality time, one-on-one with Jesus. John the Baptist, kaya powerful ang kanyang buhay, wilderness, one-on-one with Jesus. Kaya ano sabi niya, ikaw, Herodes, yung kinakasama mo, hindi mo siya talagang kasama. Si Herodes po nakikinig kay John the Baptist kahit masakit yung sinasabi ni John the Baptist kasi alam niya, is a prophet, is a holy man. Gusto niyang marinig kaso nakapasubo na lang siya dahil naglagay siya ng sa kanyang sinabi. Sa panahon, pag sinabi mo, gagawin mo. Alam mo naman ang istorya, kaya pinutol si John the Baptist sa lieg. Pero tignan niyo mga Kristyano, no? Kahit putulin ng okay lang, no? Amen? Hello? Sino gusto magpuputol ng leg? Wala, di ba? Wala. Kahit ako, ayoko eh. Si John the Baptist yun, amen? Tayo iba, hallelujah, amen? The best na palakpak, hallelujah. Kaya powerful ang buhay nila, one-on-one ni Jesus. Meron silang quality time. Meron silang spend much time. Alam niyo po, subukan niyo po ito. Lahat po tayo, subukan niyo. Kahit 30 minutes, so 1 hour, araw-araw. Gawin yung 21. Grabe, mag-iba na yung buhay mo. Hallelujah. Gaganda na yung buhay mo. Hallelujah. Amen? Ikaw ang makikinabang, ikaw makinabang, ikaw makinabang pamilya mo, ikaw makikinabang sa barangay mo, makikinabang ang municipality mo, makikinabang ang basa mo. Dahil pag mayroong kang secret place. Hallelujah. Amen. Prayer is the key. As given us for maintaining open heaven. Ang panalangin po, siya nagme-maintain. Siya nagme-maintain para po sa bukas na langit. Ano grabe, di ba? Yung iba, pasulpot-sulpot. Hindi, dapat tuloy-tuloy. Amen? Tingnan niyo po si Lord. Sa Luke 3:21, no? Alam naman po ng kwento. Says that when Jesus prayed after his baptism, the heavens open. Matindi po yung dalawang ito, mag-umpisa nito. Pagkatapos pong nabaptize, si John the Baptist, si Jesus, nag-pray po siya. Ganun ka-powerful yung buhay ni Lord, yung prayerful niya. Grabe, nag-pray siya, bumukas ang langit. Hallelujah! Sinong gusto nito pag nag-pray siya, bumubukas ang langit. Hallelujah! Palakpakan mong Lord. Huwag kang magduda. Huwag kang magduda sa prayer mo. Maniwala ka na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, kung hindi man sagutin, praise God, magpipray ka pa rin. Hallelujah. Amen. Baka gusto Lord, mag-pray ka talaga. Amen. Kasi minsan ang prayer natin, pag may blessing lang pag wala ng blessing, wala, hindi na tayo magpipray. No. Don't do that. Amen. Wow, English yun ha. Amen. Don't do that. Tama ba English ko? Don't do that. Amen. If you pray, God works. Hallelujah. Amen. Kaya push. Ito yung kagandahan ng
secret place. Pray until something happen. Pray until something happy. Kapampangan ko kasi happy. Happy. Amen. Tama. Hindi siya no? Okay. Natindihan naman ako. Amen. Pray until something holiness. Pag nagpipray ka, binabanal ka ni Lord kasi nawawala yung mga karakter na hindi maganda, attitude na ugaling magagaspang nawawala. Pumipino ka. Hallelujah. Amen. Manyaman ka, pipino ka. Nakita niyo po yung pinagbato po ni David kay Goliath. 5 bato. Malinis, di ba? Yung batong yun dati magaspang. Nilagay lang sa tubig. Tsaka nagkaroon ng lumot, kaya pumino. Ibig sabihin, pag nakababad ka sa tubig, sa presence ng Lord, pumipino ka na wala yung magaspang. Amen? Amen? Pati yung pagsasalita, nakokontrol. Hallelujah. Amen? O sabihin mo, para mabawas-bawas yung pagsasalita, lalo na po yung kayong mga kababayan. Amen? Amen. Hello? Nalala yung pinisi Pastor Anthony? Yung babawi raw, libo-libong salita. Pero tandaan niyo po, ngayon hindi naman kababayan, mas matindi pa yung malalaki. The best na palakpak rin. Hallelujah. Grabe. Mapagtolit sila pa rin rin lalaki. Hello? Sino pong masaya? Nandito po siya. O sabihin mo, huwag kang mahingit sa ganda ko. Open heaven! Bumukas ang langit! Bumaba yung Santong Espiritu! Narinig niya ang tinig ng Lord Church! Pag narinig mo ang tinig ng Lord, matinding pagbabago. Hindi yan tinig ng tao. Hindi yan tinig ng media. Hindi yan tinig ng mga sinasabi. Ang tinig ng Lord. Pag narinig mo ang tinig ng Lord, siyempre pag nagpipray ka, nandun yung word. Ako po kasi pag nagbabad sa prayer, pag binasa mo yung word, oh God, grabe. Para silang lungganisang lumulundag na ganyan, no? Pero pag hindi ka nagpipray, wala. Kahit na plus mo dyan, makanya. Alam kayo excited. Bakit? Manalangin. Pa naman, pag hindi ka pa nanalangin, makunat ka. O tingnan mo yung katabi mo, hindi makunat yan. Diba? Ang taong nananalangin, pakinggan niyo po to, tingnan niyo po, minsan kasi, kahit sa mga pangailangan po natin, ang taong nananalangin, pakinggan niyo po, nandun yung overflowing water. Pero ang hindi nananalangin, pakinggan niyo po ito, binobomba yan. Tapos pag binobomba, may kalawang pa yan. Dapat hindi ka binobomba. Hallelujah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Pagdating ng Sunday, wow! Excited! Hello! Palakpakan mga Lord! Hello? Dapat excited ang pangaras kay church. Excited ka mag-life group. Excited ka mag-training. Yung mga anak nyo, dala nyo sa youth. Yung mga kayo pong young pro, na Thursday meron dito. Lahat po. Wow, imagine mo. Sabi mo, mag-life group ka. Kasi pag nag-life ka, lalakas ka, nagiging better ka. Amen. Nandiyan yung mentors. Yung mga leading ladies. Ni Ma'am Jeng, ni Ma'am Leah. Mga young professional, mga youth. Ang buong prayer ko, Lord, lahat ng mga tribes, sapakan mo lo. Alright, ang sapakan mo kanya na. Sapakan mo ang kaladwa. Hallelujah. Palakpakan po natin ang the best na palakpakan, Lord. Hikataya rabasanda. Sapakan talang kaladwa, panalangin talo. Gana-gana pong tribes. Pumanyaman. Actually po, yung po itong blessing. Hindi yung sarili mo. Pag sarili mo pa rin, self pa rin yun. Pero ang totoong blessing, lahat gusto mo. Gusto mo i-bless lahat ni Lord lang mga kasama mo? Hindi ikaw.
Ang kaganda ng nagpipray, nawawala yung inggit, nawawala yung selos, nawawala yung inanakit, nawawala yung tampo. Hindi lang mapansin ni pastor, magtampo na eh. Yun mga religious, yan na nakapagod po yan. Ayoko lang mapagod. Nakakapagod po yan. Hindi ka lang nabate. Di ba? Kasi hindi ka nagpipray eh. Pero nagpipray ka, mawawala po yan. Hallelujah. Sige, the best na palapag, Lord. Hallelujah. Jesus lived and ministered under this open heaven. Nabuhay po si Lord, dito sa lupa. Nagmi-minister po siya under open heaven. He was in touch with the Father at all times. He was in touch with the Father at all times. Konektado siya sa Father. Kaya matinding mag-minister si Jesus eh. As Jesus clearly taught us to pray that the heavens would continue to be open to earth. Your kingdom come, your will be done on in earth as is in heaven. Yan Matthew 6:10. When Jesus was baptized, Mark tells us that the heavens were torn open as the Spirit descended upon him in the form of the dove. Yan po sinabi ko kanina. Jesus lived. Nabuhay po si Jesus. Nag-minister siya under this open of heaven. He was in touch with the Father at all times. Nothing was impossible. Demons fled. Disease were healed. Even death could not stand in his way. Ganun ang sikreto ni Lord. Meron siyang private, secret place sa prayer life niya. Ibang manalangin siya. Kaya tingnan niyo po, no? Ang sabi po ng Revelation, yung mata raw ni Lord, yung mata mo Lord, umaapoy. Tapos yung pagsasalita ng Lord, nagguguwitan ka. Tapos yung kamay ni Lord, powerful. Pero dito po na mga. Kaya pala si Lord, lahat ng pinagpipiri niya, may nararamdaman po yung mga tao. Ano po? Tingnan niyo po ito. Kaya pala ganun, katindi si Lord. Praise God sa matang umapoy. Praise God sa salitang matindi, sharp. Praise God sa kamay. Pero ang pinakamatindi, bibigay po kayo rito. Kaya pala si Lord, ganun ang kanyang buhay. Pag pinag-pray daw ni Lord yung mga tao, puso. Mararamdaman po ng mga tao na totoo nilang pinag-pray. Kaya may nangyayari. Kapon po, may 5 kababayan. Nandito po sila sa damo. Alas 10 ng gabi. Nakita ko po sila. Pagod po sila. Sabi ko, work with love. Aalisin ni Lord yung mga pagod nyo. Tapos po, nagsalita po sa kanila. Nag-minister po ang Holy Spirit. Umiiyak po sila. Alas 10 siguro ng gabi yun. Tapos, dahil nawala po yung pagod. Tapos kapon, may dinigit akong bahay. Tingnan niyo po, bahay. Mga alas 7 ng gabi. Siyempre, nandun po yung mag-asawa, yung kanyang manak. Sabi ko, Sir, anong gusto mong gagawin natin sa mga pamilya mo, tsaka sa mga bisita mo? Ikaw nang bahala, Pastor. Nagkaroon kong pagkakataon. Pinabayaan niya ako. Kasi yan tinitignan ko po kung sino yung tinanong ko, sasabihin ko anong gagawin ko. Ikaw nang bahala, Pastor. Ano po ang ginawa ko po? Pinatanggap ko si Lord sa kanila. Tapos po, silang lahat, umiiyak po sila. Silang lahat, parang nang lambot po sila. Silang lahat, sumaya po sila. Hindi makapaliwanag yung nagpa-dedicate. Pastor, sabi niya, grabe, hindi ko mapaliwanag. Yun po ang kagandaan ng may secret place ka. Maraming makikinabang sa buhay mo. Kasi dala-dala mo presence ng Lord. Ako po ang prayer po kay Lord, Lord, patayin mo yung lamang ko.
patayin mo yung self ko. Patayin mo yung kayabangan ko. Ito yung lumulod po ko, patayin mo ang kaparatutan ko. Kasi katindi na aking kapampangan kaparatutan. Grabe na Ito sinasabi ko, alisin mo, pag may sumisingit na ayoko pong lumaban kahit kanino. Mag-react kahit kanino. Sabi ko, basagin mo yung puso ko, Lord. Durugin mo yung puso ko. Palambutin mo yung puso ko. Ang malaga lang sa akin, ikaw, ang presence mo. Yun ang gusto ko lang. Hallelujah. Kaya yung asawa ko, pang 15 lang yan. Pang 15. 1 to 14, si Lord. Hallelujah. Amen. The best na pala pakila. Hikataya rabakanda, bakanda, bakanda. Handa rabakanda, yabakanda, yabakanda. Handa rabakanda, yabakanda, yabakanda. Ang kagandahan po ng nagpipray, nawawala yung inggit. Nawala yung selos. Nakakapagod po yung may inggit. Sabi ko sa inyo, nakakapagod. Yung palagi kang may inaalala sa mga kapatid mo, nakakapagod po yun. Mawawala yan sa intimacy mo. Amen? Sa prayer life mo. Pangalawa, tapos na ako nito. $12.17 na. Grabe. Wala, no? Hindi natin alam. 12:17 na. Hindi pa pala tapos yung pangalawa, yung una. Grabe. Grabe. Ang bilis ng relo. Ibibilis ko po. Amen. Truly, what God can accomplish through our prayer is absolutely miraculous. Maraming milagro na mangyayari sa iyo. When Peter was in prison, the early church prayed constantly. Parang tayo, ganyan. And an angel was released to open the prison door. 16 yung gwardiya po ni Peter. 16. Parang katulad po ni Ebel Liman. 16 yung gwardiya ni Peter. Alam naman po ng kanilang ginagawa. Nagpupurit, sumasamba sila sa ating Panginoon Yesu hanggang nakalag. Lumabas sila sa kulungan, walang nakakita. Binulag ng Lord yung mga gwardiya. Hello. When Paul and Silas were in prison, they prayed. And they too were prayed the supernatural way. Acts 16:20-34. We must recognize that the release come as we learn how to pray. Lalabas yung kapangyarihan ni Lord habang ikaw ay nagpipray. Hallelujah! Palakpakan mo ang Lord. Remember, you are a doorkeeper who can open the heavens. Doorkeeper ka, pwede mong buksan yung langit. Open the heavens over your life and over the other people's lives. Utilize the key of prayer is the secret place. Hallelujah. Hello. Pangalawa. Simple lang. Jigudu. Oh. Hello. Hello. Simple. Pag ginawa po ninyo sa personal, mag-iba yung buhay mo. Hindi lang pag Sunday. Kumuha ka ng kaset, sambahin mo ang Lord. O ikaw nang bala kung Kapampangan o Bicolano. Basta malaga, ako po rin kahit Kapampangan. Hindi iba't iba po, basta pagdating ng maga. Then sings my soul, my Savior God to thee. Yorobose. Yorobase. Kasi hindi ko alam yung lyrics. Amen? Ang tawag doon, Spirit. Hallelujah. Amen? Woo! Palakpakan mo ang Lord. Hallelujah. Actually, ito pong gusto ko itong, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. Yokorobo sonde, yorobo sondo yo, yorobo soya, yarabasaya. Kasi pag nagpipray ka, nag-worship ka, sumasaya ka. Amen. Gawin niyo po yan, personal. Kung hindi po natin alam yung mga word dito, bili ka ng cassette. Amen? Amen? Ano?
O balala kayo, amen? Amen? Hello! Gawin niyo po, amen? Sinong gusto mag-breakthrough, bumukas ang langit, itat sa kamay, hallelujah! Okay? Walang problemang hindi malulutas, hallelujah, amen? Malulutas lahat dyan pag sumamba kang totoo kay Lord, hallelujah. Habang sumasamba kay Lord, bumababa yung presence ng Lord, hallelujah. Palakpakan mong Lord, the best na palakpak kay Lord. Grabe na eh. Ang lahat po nag-enjoy magsabing amen. Tingnan po, adore, praise. Hindi ko po sinabi kanina ito. Ngayon ko sinabi. Kasi kailangan nyo ito. Adore, praise, and bless God for everything. Wala, okay na ako. And God bless for everything. See Him in all things. Makita na po natin si Lord sa lahat po ng bagay. Sa lahat ng sitwasyon. Problema, nandun si Lord. Walang problema, nandun si Lord. Wala kang asawa, nandun si Lord. May asawa ka, nandun si Lord. Amen? Hello? See in all things. There is no longer, pangganyan mo ito, there is, English ito, English na sinabi ko yung Lord, ha? There is no longer anything truly evil in your life. For God, pangganyan mo ito, for God uses even the most terrible suffering to work for good, love those you love Him. Hallelujah! Ang lahat po ng matinding pangyayari, kapag subukan niyan, suffer niyan, gagawin Lord para isa ating kakabuti. Amen? Tayo po natin tumayo. Hallelujah. O, sabihin mo, enjoy. Sabihin mo, enjoy. Just as praise was a key Paul Silas when they were in prison. Praise is a major key to releasing and maintaining open heaven today. God inhabits the praises of His people. Jesus told us the Heavenly Father is seeking those who will worship in Spirit and in truth. We not only praise the Lord for the things He has done, but we worship Him for who He is. We look to God, the Father, Son, and the Holy Spirit, and we lift our affection to Him. We bring Him thanksgiving and adoration. As we lift our eye, praises to God, He begins to draw near to us. As we worship Him, our agreement with Him and His purpose becomes like a sharp, piercing, double-edged sword that cuts through any demonic hindrance that attempted to hold back the blessing of God, the hurt. When we come before the Lord, we are offering of praise and worship, knowing that He will receive them and multiply them back as a supernatural blessing over the people. Then just like the woman who broke her alabaster box and poured out upon Jesus His precious fragrance, we are broken before Him. Alam niyo po, pag sumasamba tayo kay Lord, pag nang-worship tayo, nababasag tayo. Katulad ng woman to, alabaster, binasag niya ang kanyang alabaster box. Kaya bumangon po siya. And pour out the heart to love, honor Him. This releases the Spirit, releases God's presence, and releases light God with us, and God begins to manifest His glory because He has been enthroned upon our praises. Palakpan po natin ang Lord. If we want to experience heavenly blessing, we must be willing to do whatever it takes to connect with the open heavens and keep them over our lives. When we will bear door open of Jesus' crucifixion, the heavens were opened permanently for all who will believe in Him and become children of God. For Jesus Himself is the stairway to heaven. John 1:15. Ang sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita mo ninyong bukas ang langit at ang anghel ng Diyos ay manik panawag sa kinarawan ng anak ng tao. Jesus said, John 4:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa mga kundi sa pamagitan ko. God made a way para maranasan natin ang open heaven. And that is through Jesus Christ alone. All we need to do is welcome Jesus Christ in our lives. Palakpan po natin ang Lord. Amen? Gusto niyo pong maranasan ng Lord sa oras pang ito, welcome niyo po Jesus in your life. Si Martha, i-welcome niya si Jesus sa bahay niya. Ito pong favor ni Lord sa inyo. Welcome niyo po si Jesus sa iyong buhay. Welcome niyo po si Jesus sa iyong business. Welcome niyo po si Jesus sa iyong trabaho. Welcome niyo po si Jesus sa iyong opisina. Higit sa lahat, welcome mo si Jesus sa iyo. Hallelujah. Sumunod po kayo sa ganitong panalangin. Sabihin, Lord, sa oras pang ito,
tinatanggap kita bilang Lord, Savior, God ng aking buhay. Kinikilala ko po, ako'y mahina, makasalanan sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran sa aking kasalanan. Salamat po sa buhay na walang gan na binigay mo sa akin sa oras mo ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpan po natin ang Lord. The best na palakpak kay Lord. Hallelujah. Wow! Open heaven, gusto ko yon. Praise God for His word through Pastor Jerry. Personally, ang highlight ko is, ang open heaven, it starts with the Lord because of His grace and His kindness. And we can also maintain an open heaven in our life kapag tuloy-tuloy lang tayo sa ating prayer life and our secret place. Ikaw, anong nagustuhan mo sa message or preaching today? Leave it in the comments down below. And it might encourage other people as well, right? And also, if you would like to give, here are a few ways on where to send your offerings. Naka-flash po dito sa screen mga details kung saan pwede mag-send ng inyong mga love offerings. And we just want to thank you for your generous hearts. God bless po. God bless. And once again, thank you for joining us this celebration. We can't wait to worship with you again. And see you again next week. Okay, no? Ito mong pinakauli. Sabihin mo, secret place, yung prayer life mo. Sige, sabihin mo. Pangalawa, praise and worship. Amen? Bago po tayo umalis, sumamba po tayo kay Lord. Amen? Sabihin mo, give your best. Sabihin mo, give your best. Okay, yes! Bigay mo yung the best mo kay Lord bago ka umalis para kompleto yung pong miracle ni Lord sa buhay mo. Yes! Yes! Give him praise. Yung palakpak na may authority, yung palakpak na may miracle, yung palakpak na may signs and wonders, yung palakpak na bababa ang amen sa'yo. Yes! Hallelujah! This is the day you made. I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it.
shout of victory. Sabihin natin, Jesus, bibilang ang tatlo. 1, 2, 3! Woo! Taas ang talong kamay kayo, Lord. Receive with faith. Receive with faith, with action, with assurance, with authority. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with heavenly peace, heavenly strength, heavenly favor, heavenly provision, heavenly power. The Lord bless your secret place. The Lord bless you with praise and worship. Hallelujah. Ito po kami sa dalangin sa tayo po ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng pogi, gumanda, gumuwapo, sumariya, pinagpala, sumaya, binanal, ay magsabing, Amen! Woo! Enjoy the presence of God.